pero para sa pangarap at pamilya, kakayanin. Yasas Kalimera mga ka-journey, ako nga pala si Delst at welcome sa Pinoy English! Mga ka-journey, sa video na ito ay ibabahagi ko ang aking unang araw ko dito sa Greece, ang aking first impressions at ang mga bagay na talagang tumatak sa akin pagdating ko rito. Kaya tara, samahan niyo ako sa panibagong adventure na ito. Sa totoo lang, hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na nandito na talaga ako. Noong nasa Pilipinas pa lang ako, pinapangarap ko lang ang makapunta sa Europe. Nakikita ko lang ito sa mga videos at pictures sa YouTube. Pero ngayon, ako mismo ang narito. Sa bawat hakbang ko, pababa ng eroplano, napangiti na lang ako at napasabi sa sarili ko, Lord, nandito na talaga ako. Maraming salamat po sa iyo. Dahil halo-halo ang nararamdaman ko. Sobrang saya, excitement, kaba at pasasalamat. Isa sa pinakaunang napansin ko dito ay ang klima. Kahit tanghaling tapat at terik ang araw, ay sobrang lamig pa rin ang hangin. Sa Pilipinas kasi, kapag ganitong oras ay ramdam na ramdam mo ang init. Pero dito sa part ng Greece, maaraw at presko ang panahon, kaya talagang naninibago ako. Isa pang napansin ko ay ang kung gaano kalinis ang paligid. Talagang maayos ang mga kalsada at halos wala kang makikitang kalat. Isa pa sa talagang nagustuhan ko dito ay ang sobrang tahimik ng lugar. Walang masyadong busina ng sasakyan at hindi magulo ang paligid. Ang maririnig mo lang ay ang ihip ng hangin at ang mga tunog ng kalikasan. Kaya sobrang nakaka-relax. Napakarami ring magagandang bulaklak na iba-iba ang kulay. Saan ka man tumingin, may makikita kang makukulay na halaman at bulaklak na nagbibigay ng napakagandang tanawin. Kaya sa unang araw ko pa lang dito sa Greece, masasabi kong isa ito sa mga bagay na talagang tumatak sa akin. May isa pang bagay pa akong naramdaman. Habang pinagmamasdan ko ang kapaligiran, parang bumalik ako sa sinaunang panahon. Hindi ko maiwasang maalala ang mga kwento sa Biblia tungkol sa mga apostol. Naalala ko si Apostol Pablo at ang kanyang mga paglalakbay sa bahaging ito ng mundo. Naalala ko rin ang nakasulat sa Gawa chapter 21 verse 1 na ang nakasulat ay, at nangyari nang kami ay makahiwalay sa kanila at makapaglayag, ay dumiretso kami sa Kos at kinabukasan ay sa Rhodes at mula roon ay sa Patara. Habang iniisip ko iyon, para bang mas naging makahulugan ang pagpunta ko rito. Hindi dahil sa maganda ang lugar, kundi dahil sa napakayaman din ito sa kasaysayan at pananampalataya. Mga ka-journey, isa pa sa talagang nagpaluding sa utak ko ay ang oras dito sa Greece. Noong unang araw ko, hindi ko namalayan ng oras. Sabi ko sa sarili ko, ayos maaga pa naman, siguro mga alas 5 pa ng hapon. Pero
Nang tingnan ko ang cellphone ko at ang relo ko, boom! Halos mag-alas 9 na ng gabi. Napakamo talaga ako ng ulo at napaisip, tama ba tong oras na ito o baka naka-Pilipinas time pa ang cellphone ko? Sa Pilipinas kasi, kapag alas 9 na ng gabi ay madilim na at kadalasan ay nagpapahinga na ang mga tao. Pero dito sa Greece, lalo na kapag summer, parang ayaw pang umuwi ng araw dahil sobrang liwanag pa rin ng langit. Kaya kung first time mo dito sa Greece ay talagang malilito ka talaga. Baka isipin mo hapon pa lang, pero late na pala ng gabi. Sa unang araw ko pa lang dito sa Greece ay marami akong natutunan. Mas lalo kong napatunayan na kapag may pangarap ka, sipag, tiyaga, at higit sa lahat, tiwala sa Diyos ay walang imposible. Minsan, akala natin malayo ang pangarap. Pero kapag ang Diyos ang nanguna sa ating buhay, unti-unti niyang binubuksan ang mga pintuan na dati imposible para sa atin. Marami akong pinagdaanan bago makarating dito, pero ngayon, ang masasabi ko lang, sulit ang lahat ng paghihintay, pagod at sakripisyo. Kaya magtiwala lang at patuloy na magsikap. In God's perfect timing, everything will fall into place. At ito pa lang ang simula ng panibagong journey mga ka-journey na hinanda ng Panginoon para sa akin. See you in my next vlog. God bless everyone mga ka-journey and thank you for watching. Salamat sa Diyos.